God damn. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. And please tell them that their presence, napaka-importante ito ha, their presence is very much highly needed. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayun, welcome back po ulit mga kababayan. Ayan, may bago tayong balita. Mukhang sumabog sa galit po si Senador Bato de la Rosa sa ginawa po ni Maharlika dito mga kababayan. Ito kasi, si Maharlika mga kababayan, ay tudo paninira yan sa atin mahal na Pangulo. Iniimbestihan ho ngayon ang PDEA na naglabas kasi si Maharlika ng peking dokumento na naglalabas umano na nasa drug list umano si Pangulong BBM. Ngayon mga kababayan, sinatata ho ni Maharlika si Senador Bato de la Rosa sa hearing mismo sa Senado na binabayaran daw umano siya ni First Lady. Yun, umupoy sa galit si Bato de la Rosa mga kababayan. Naglalaglaga na sila mga kababayan. Nahuhuli na sila sa sarili nilang kagagawan. No? Di ba tingnan nyo mga kababayan, no? Si Maharlika, oh. Si Senador Bato de la Rosa, ibig sabihin, talagang magkaibigan no, sila ni Senador Bato de la Rosa mga kababayan. O, friend sila. Ito, pakinggan nyo po ito mga kababayan, oh. Punta ka dito para hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Ang hirap niyo. Sisiraan si Bato de la Rosa ni Maharlika. Malamang titirahin na naman ni Maharlika ngayon si Bato de la Rosa. Luka-luka na lang atang naniniwala dito kay Maharlika mga kababayan. Kasi alam nyo po mga kababayan, ilang bisis niya na sinabi na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong BBM. Mayroon siyang video, naglabas na naman siya ng PDEA na nasa drug list si Pangulong BBM. So 'di ba nung nakaraang taon, December 31, sabi niya, magbabagong taon daw si Pangulong BBM dahil makikita paano siya gumamit ng illegal na droga, 'di ba? Sinabi ni Maharlika. Oh. Nung 31 na, inaabangan na maraming tao. Ay walang nilabas. Oh, nangyari fake news. Wala siyang nilabas na video. So inantay na naman ngayon yung 3 buwan. Naglabas na naman sa kagad ng PDEA. Alam niyo po no, sa lahat nating mga kababayan, sa mga nanonood kay Maharlika, parang kagaya nyo na rin siya utak eh. Inuuto na lang kayo ni Maharlika. Sa ayon pa dito mga kababayan, si Maharlika, alam nyo ba, kaya galit na galit yan kasi hindi ho nabigyan ng posisyon dyan sa gobyerno. Alam naman natin dating supporters ni Pangulong BBM yan. Kaso mga kababayan, binigyan ho siya ng pwesto dito sa Pilipinas. Ayaw niya. So siya mismo ang namili kung anong gusto niyang pwesto. Nagpapa-appoint ka na lang. Gusto mo, mamili pa. Ang swerte mo naman. Sa lahat nating mga kababayan, dapat inaalam din natin yung totoo. Huwag lang ho tayo maniniwala. Kasi madali na lang ho sumira ng tao ngayon eh. Social media, madali na lang. Social media, kayang-kaya ng sumira ng tao yan. Tulad niya ng ginagawa ngayon ni Maharlika. Todo paninira sa First Lady at kay Pangulong BBM. Pero ang atin mahal na Pangulo, hindi naman yan iniintindi. Hindi naman po sila sinasagot ng atin mahal na Pangulo kasi nga walang katotohanan. Wala ho silang inilalabas na ebidensya na nagpapatunay na gumagamit nga ang Pangulo ng illegal na droga. Saka, ayun nga sa iba natin mga kababayan, paano gagamit ng illegal na droga? Dinadido yan si Pangulong BBM kasi isa na lang yung kidney niyan. Diba? Subalit ito kasing mga DD-shit na to, talagang ano na to desidido na na talagang sirain ng gobyerno ni Pangulong BBM kasi may balak na talaga silang patalsikin si Pangulong BBM. At ayon pa dito mga kababayan sa nakalat nating impormasyon, kung ano po ang nangyari kay Irap nung panahon na yon, ay ganito din sana ang gagawin ng mga DD-shit na yan kay Pangulong BBM. Yun nga lang kasi mga kababayan, hindi umobra. Nabisto ng mas maaga. Ano mga kababayan, napaya sila ngayon. Nahuhuli na sila sa sarili nilang kagagawan. O ito, pakinggan natin. Maharlika, please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing?
Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan, mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang gusto ko... Mga kababayan, tingnan nyo? Tingnan nyo, narinig nyo? How dare you? Ayan. How dare you, Marlica? So tingin mo, nababayaran yung mukha ni Senador Bato de la Rosa? Ayan na, Marlica, yari ka na. Ayan na mga kababayan, sila-sila na, naglalabanan. Kasi nga mga kababayan, wala naman kasi sila eh. Wala silang maibabato na paninira sa ating mahal na Pangulong. Puro-puro na lang bunganga, wala naman ilalabas na ebidensya. Ngayon, ito mga kababayan, sinabi ni Marlica dito kay Senador Bato de la Rosa na binabayaran daw ni First Lady si Bato de la Rosa. Kaya umapoy sa galit. Oh, ikaw ba naman mga kababayan? Oh, mag-isa na nga lang yung tao sa Senado. Oh. Siya lang ang humiring sa droga na yan. Tapos, sinasabi ni Marlica, binayaran. Nako, yari na mga kababayan. Patay na Marlica. Ano? Kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo. Sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan, mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. We will invite Marlica. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. And please tell them that their presence, napaka-importante ito their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Ako mga kababayan. Ayan na ngayon, Marlica. Ayan na, may pagkakataon ka na umuwi sa Pilipinas. Salubungin mo ang tambak mong kaso dito sa Pilipinas pag umuwi ka. Pag hindi naman, yari ka na. Eto mga kababayan, maniniwala ako kay Senador Bato de la Rosa kung talagang ipapatupad niya yung sinabi niya. Maniniwala ako sa kanya kung totoo siya sa mga sinabi niya ngayon. Eto pa. Marlica, Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible. Nako, yari na ngayon yan mga kababayan. Yari na ngayon si Marlica niyan. So yung mga kababayan, tingnan nyo, nahuhuli na sila sa kanilang mga kalukuhan. Sila mismo, sila na ngayon naglalaglagan. Tingnan nyo naman si Marcos mga kababayan. Dahil kapag ang tao walang ginagawa, walang ginawagawang mali sa kapwa niya, sigurado talaga mga kababayan, marami talagang mga magmamahal sa kanya. Ito kasi puro paninira yung ginagawa nila. Wala naman silang inilalabas na ebidensya ni Marlica. Wala naman siya inilalabas na ebidensya na nagpapatunay na talagang si Pangulong BBM ay gumagamit niya ng illegal na droga. Sino pa ba maniniwala sa kanya? Yan lang yung mga katulad niya mag-isip. No? Yung mga supporters niya, na mga luka-luka mag-isip. Yan mga naniniwala. So yung mga kababayan, ikaw ano masasabi mo dito at makukomento mo? Pre, hanggang dito na lang. Maraming salamat.